Challenging part doon ay yung pagpasok ko sa iba't ibang klase mga characters. Kasi syempre, yung itsura nun, may mga clown na character, may clown na isang Cuban na mafia, meron pang isang madre, nakita nyo naman kanina. So physically, medyo challenging siya, but at the same time, sobrang fun niya gawin. Kasi ito yung bagay na hindi ko pa nagawa kahit kailan pa sa mga ginagawa ko sa television. And much more, ngayon ay mapalabas pa siya sa Southeast Asia through Netflix. This is something that really excites me. Yes, it's challenging, but at the same time, it's also very rewarding. And with regards to yung isa naman, yung parang mas fulfilling, wala na mas fulfilling pa sa character ni Atoy. Kapag ako'y si Atoy, the master cutter or the tailor, para sa akin, it's very fulfilling because yung shop ni Atoy, si Mang Delphine's Tailoring, ay situated sa Baclaran. Napakagandang community ng Baclaran kung saan kami nagsushooting. In fact, doon lumaki si Direk Dominic Zapata. Hindi naman ako masyadong doon. Pero doon siya talaga hanggang ngayon nagsaserve siya sa simbahan sa Baclaran. So very familiar siya doon sa lugar niya. And masaya kami na na-share niya sa amin yung community niya. At makikita niyo later on in the series how fun, how colorful, and how full of character the place is. And much more if you get to meet the characters. Nandun sila Polo, Ravales, sila John Fair, sila Rio Locsin, sila Joey Marquez. Napakaraming mga magtuloy na karakter na bumubuo nung barangay Tabang Lupa. Din kasi yung tawag namin doon sa series, yung barangay Tabang Lupa. So para sa akin, very fulfilling siya kasi si Atoy as a character and as the tailor and as the master cutter, nakakasalamuhan niya lahat ng mga characters na ito. Bukod siyempre sa character ni Shena, sa character ni Max, ni Paolo, at saka ni Joel, I get to, natatahi ko yung buhay nila in one way or another. And to me, that's very fulfilling kasi I get to experience these characters. I get to experience being with these characters. Nalalaman ko yung kwento nila, nalalaman ko kung ano yung mahalaga sa buhay nila. In fact, kaya kami naging close dahil si Ate ay mahilig tumulong sa mga nawawala. Hinahanap niya yung mga bagay at taong nawawala sa mga taong malapit sa kanya. So kaya naging close kami within the community.